Hello po mga manay, magandang araw sa ating lahat. At dahil pa bago-bago ang panahon, no? Uulan, iinit, pero isa sa paborito ng Pinoy at talaga namang napakasarap kainin. Samahan pa ng sinangag na kanin ang beef tapa. Isa to sa pwedeng-pwede nyong pagkakitaan at pwede nyong i-stock sa inyong bahay. Madaling-madali lang tong sundan at yung timpla na talagang saktong-sakto na mapapa-only rice ka. Kaya naman umpisa na natin mga manay. So dito meron akong 1 kilo ng breakfast steak. Ito po yung part ng baka na manipis. Then may parteng litid. So ito po nabili ko sa supermarket kasi yung ganitong type ng parte ng baka, mabilis siyang mapalambot. Pero kung bibili kayo sa palengke, pwede rin naman ninyong ipakat ng manipis. Depende po sa pagbibilhan ninyo. Then, meron tayo ritong half cup ng soy sauce. Any brand ng soy sauce ay pwede nyo gamitin. Then, meron din tayo ritong 1/3 cup ng minced garlic. Maraming bawang, mas masarap dito sa ating gagawin. Then, gagamit din tayo ng 1/3 cup ng suka. Any brand ng suka. Then, meron tayong 1/4 cup ng calamansi juice. Pwede rin po ang lemon juice. Meron din tayo ritong 1 tablespoon ng salt. Pero kayo na lang po yung mag-adjust depende sa timpla na nais ninyo. Kailangan din natin ng 2 teaspoon ng pamintang pino. At pampalambot ng ating karne, gagamit tayo ng 350 ml na lemon lime soda. Any brand po ay pwede nyong gamitin or ito naman ay optional. So, simpleng-simple lang to mga manay. Bali, itong ating karne ng baka ay nalinisan ko na, na-drain ko na. So, ikakat ko na lang siya ng ganito kalalaki. Ngayon, kung hindi naman po kayo kumakain ng baka, pwede kayong gumamit ng baboy. Ayun yung itapa ninyo. So, ang kagandahan lang dito, pag ganito kaninipis, mas mapapadali natin yung pagpapalambot at mas kakapit yung mga pampalasa na ating ilalagay. Kaya ako mga manay, kapag gumagawa ako ng beef tapa, sa supermarket po talaga ako bumibili. Ngayon, kapag sa palengke naman ako bumibili, kasi hindi natin alam kung talagang mapapalambot natin ng maayos yung tatapahin natin, no? Gumagamit po ako ng ganito, tenderizer. Bali, ito madali lang naman po. Pag kinat ninyo ng manipis, then ipupukpok nyo lang sa inyong karne para mas kumapit po yung pampalasa. So, once na okay na, ilalagay na po natin yung mga sangkap, no? Yung bawang, paminta, asin, suka, kalamansi, toyo, at itong ating lemon lime soda. So, bali ito na po rin yung magbibigay tamis sa ating tapa. Pero kung gusto nyo pa ng matamis-tamis, pwede kayo mag-add ng 2 tablespoon ng sugar. Pero dahil matamis na yung ating lemon lime soda, hindi na ako mag-a-add. Pero again, kayo yung mag-a-adjust ng timpla. Kasi pwede nyo naman yan tikman. Once na okay na, takpan natin. Then, hayaan natin to ng 24 hours bago natin lutuin at iserve sa ating pamilya. So, hello mga manay and magandang araw po. At eto na nga. So, magdamag ko tong binabad. Ang kagandahan dito mga manay ay pwede natin tong i-stock. Ilagay nyo lang sa ziplock or sa isang closed container. Then, pwede nyo na pong ilagay sa freezer. At tumatagal to ng 1 month to 2 months. So, may pang stock ka talaga pag nagkikrave ka ng tapa. Gusto mong magtapa. So, dito, naghalo ako ng oil, butter, then garlic dahil sasangag ako ng kaning bahaw. Kasi alam naman natin, napakasarap ipare sa beef tapa ang sinangag na kanin. Tapos maraming bawang. So kayo mga manay, ano yung technique ninyo kapag kayo ay nagsasangag? Masarap po talaga kapag may butter, no? Kasi malinamnam. Then once na na-toast na natin ng bahagya yung ating bawang, inilagay ko na yung rice. Then halu-haluin lang natin. So dito pwede yung timplahan ng salt. Pero dahil meron ako ritong magic sarap, maglalagay lang ako ng konti. Konti lang, pampalasa. Again, ito ay optional. Kasi marami tayong healthy conscious na nanonood. So, kayo po yung masusunod. Depende sa gusto nyong timpla. Then, once na okay na, set aside na natin tong ating sinangag. At mag-ready na tayong magluto ng ating pangtapsilog. Napakaganda nitong aking lutuan kasi 2-in-1 na. Pwede na ako magluto ng egg at habang nagpa-fry ako ng ating tapa. So, nag-grease lang ako ng
konting oil, kahit na non-stick pa na tong aking gamit. Then, kumuha lang ako ng sakto lang na kakainin namin. So, yun nga yung sinabi ko sa inyo, pwede nyo siyang pang-stock, kaya hindi kayo yung matatakot na kailangan kapag gumawa kayo isang konsumo na uubusin nyo agad. So, pwede nyo siyang i-stock sa inyong freezer at meron na kayong masarap na timpla ng beef tapa. Then, nagprito ako ng 2 piraso ng egg. Ang cute itong aking lutuan mga manay. So, lalagay ko na lamang din po yung link dito sa aking description box sa mga gustong mag-order kasi, di ba, isang lutuan lang, sabay-sabay na yan. Kapag gusto mo ng ganito, yung medyo malasado, pwede mo nang hanguin. Then, makalipas lamang po ang ilang minuto, napakadali lang naman itong lutuin mga manay at noot na noot ang timpla, kaya naman pwede na tayong mag-plating. Siyempre, pwede nyo rin itong pagkakitaan, pwede nyo itong ilagay sa mga ziplock, then mas maganda ikilo ninyo para hindi kayo malugi. Doblehin nyo na lamang po yung timpla na aking nabanggit para po sa mga gustong magnegosyo. Napakasarap parisa ng mainit na kape, lalo na ngayon na maulan. Kaya naman tara na po, kain na po tayo! So ayan mga manay, tighimantay na at excited na ako dahil napakasarap nito lalo na ngayon na maulan at pabago-bago ang panahon. At isa talaga sa hindi mawawala ang paborito ng Pinoy, ang tapsilog. So, eto madalas tong in-order ko sa mga tapsihan kasi lalo na kapag may fried rice, alam niyo naman, mahilig ako sa sinangag na kanin. Kaya naman, eto na, titikman na natin. Wow! Siyempre, palisan natin ang mainit na kape. Excited na ako. Kain po tayo. Kaya dun sa mga mahilig sa tapsilog, para makatipid kayo na yung gumawa. Kasi pwede nyo pong i-stock. Then, tumatagal siya ng buwan talaga. Kahit ilang buwan pa yan. Wow. Ayan o. Malayo sa akin yung camera kaya hindi ko sa inyo mapalapit. Pero nakita nyo naman to nung nag-plating tayo. Ewan ko ba kapag magluluto ko ganito, yung gusto ko yung may arte yung pagpiplating para damang-dama kong kumakain ako sa labas. Lalo na pag yung mga bata nagre-request. Kain tayo mga manay. Grabe. Ang sarap. Tapos, saktong-sakto lang yung timpla nung karne. Then, bumagay yung fried rice. Tapos may mainit ka na kape. Ngayon, kung gusto niyo na manamis-namis yung inyong tapa, mag-add kayo ng sugar. Pero kung gusto niyo ganito, mapaparami ka ng kain kasi yung hibla pa lang ayan, hibla pa lang, as in talagang malasang-malasa na, kaya konti lang yung uulamin mo, mapaparami ka na ng kanin. Ang sarap. Alam ko na nagugutom na kayo. Lalo yung mga mahilig dyan sa ganitong pagkain. Tapsilog. So, ayan mga manay, tapusin ko na para naman makagawa na kayo sa inyong mga bahay at lalo na kung gusto nyong pasukin tong pang negosyo. So, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa mga bagong pasok lang, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit nyo na po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong recipe na pwede nyong matutunan at pwede nyong pagkakitaan dito sa aking kusina. Paalam!